So ito pong experiencing, ito yung bahagi ng ating pamumuhay sa ating Panginoon na tinatawag natin na germinating stage. Acts chapter 14 verse 22, ito po ang kanyang sinasabi, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith, we must go through many hardships to enter the kingdom of God. Amen. Dito po ay ito yung panahon o stage ng isang binhi na umusbong. Ito yung mga stage ng buhay ng isang Kristiyano na kailangan siyang magpalakas. Kasi alam po ninyo yung isang binhi o butil, pag ito ay itinanim, at pagkatapos kapag nagsimula na itong tumubo ay very delicate. Ayan. Kasi minsan po yung mga binhing na itutubo dyan ay minsan maraming mga namamatay. Hindi lahat po ay nagsusurvive sapagkat pagtubo po niya ay yung kanyang yung bahagi ng katawan ng halaman ito ay very soft. Alam po ba ninyo nung kayo ay nasa science, yung nag-aaral kayo, pag nilagay niyo yung mga munggo at nagsimula na mag-germinate ang tawag po ron. At unti-unti na silang nabibiyak at umusbong yung bagong buhay. Nakakatuwa pong tignan, di po ba? Ito yung stage ng isang Kristiyano na naitubo na at unti-unti na siyang lumalaki, lumuhusbong, nagkakaroon na ng kanyang sariling buhay. Mula sa binhi, lumalago po siya. Ganyan-ganyan po ang ating buhay sa ating pananampalataya. Kaya naman ang Biblia ay napakaraming mga verses o yung mga kwento na tungkol sa binhi sapagkat ganyan tayo. Katulad ng salita ng Diyos, ito ay inihatulad ng Panginoon sa isang binhi na kapag ito ay tumubo sa matabang lupa, ito po ay lalago. Kapag tumubo ito sa batuan, kapag tumubo sa tinikan, ay ito po ay naglalaho o di kaya ay namamatay. Kaya importante po yung tinatawag na germinating stage o yung ating paglago sa ating pananampalataya. Ang sabi po rito ay we must be true to the faith. Magpakatotoo tayo sa ating pananampalataya. Let us identify, establish kung ano ba talaga tayo sa oras na ito. Hindi ba? Ano ba talaga tayo? Sabi nung batang lalaki na kinuha na niya yung kanyang mamanain, di po ba? At ngayon nalustay na niya, naubos na lahat yung kanyang minana. At kaya nakita niya yung sarili niya na kinakain niya yung pagkain ng mga baboy. Ayan, kaya ang sabi niya sa sarili niya, kung takot sa aking ama at sasabihin ko sa kanya na ama, hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong isang anak. Ituring mo na lang akong isang alipin. So, na-recognize niya yung sarili niya, in-establish niya kung ano na lang talaga siya. Kaya alam niya ngayon kung saan niya ilalagay ang kanyang sarili. Hindi na siya dapat maging anak, kundi alipin na lamang. So, gayon din po tayo, we have to establish ourselves nung tayo nakakilala sa Panginoon. Ngayon ako po, Panginoon, ay isa ng bagong buhay. Hindi ako pwedeng lumaki, o umusbong, o di kaya'y mamunga, maliban sa pamamagitan ng iyong pagkalinga, Panginoon. Na-recognize natin siya, maliban siya ang kikilos sa ating mga buhay. Sa ating paglago, ano po yung mararanasan natin? Mga pag-uusig, makakaranas tayo ng persecution, di po ba? At ikaw ay usigin nila, pagtatawanan nila dahil ikaw ngayon ay nasa kamay na ng Panginoon. Mapapansin ka ng mga taong dati, hindi naman pumapansin sa iyo. Amen! Bakit dati wala silang pakialam sa iyo? Bakit ngayon bigla silang may pakialam sa iyo? Kaya the devil will do everything para pigilan ka. Baka nga naman may encourage ka niya na huwag kang pumunta doon sa daan ng katotohanan. Ito yung panahon na dadaan ka ng mga pagsubok, hardship sa buhay bilang new believer. Amen. At kaya nga dapat ay pangawakan natin yung verse na yun. Ano po yung verse na yun? I can do all things through Christ that strengthens me. Alam po natin na ang binhi po, ano po yung kailangan niya para mabuhay, para mag-survive. Kailangan niya ng una sa lahat ay kailangan niya ng tubig.
pag walang tubig, ay imposibleng tumubo ang isang butil, di po ba? Ang sabi ng Panginoon, ano pong sabi na, ako ang tubig ng buhay. Ako ang magdidilig sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Amen? Ang kailangan po ng isang binhi para to ay tumubo, ay kailangan po niya ng hangin o para magkabuhay. Di po ba? Walang binhi na lumalago, nilagay mo sa isang garapon, di ba? Sa katunayan nga, nag-experiment tayo nung nasa biology ba tayo? Naglalagay tayo ng isang garapon, lalagyan ng mga konting tubig o tissue, lalagyan ng mga munggo, bubutasan ng konti, yung isa walang butas, at makikita natin yung may butas ay lusbong yung buhay. Kasi kailangan niya ng hangin, buhay. Ang sabi ng Panginoon, ako ang buhay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So kailangan din ng butil yung sunlight, ng liwanag. Amen? Kailangan ito ay masilayan ng sikat ng araw, ng liwanag. Amen? Sabi ng Panginoon, ako ang liwanag ng buhay. Siya ang nagniningning sa atin, kaya tayo po ay musbong at lumalaki. Ikalawa po ay enrich. 1 Corinthians chapter 1 verse 5. 1 Corinthians chapter 1 verse 5. Then in everything ye have been enriched in Him, in all word and all knowledge, in all word of doctrine and all knowledge. At sa magitan niya tayo po ay napayaman ng kanyang mga salita at ng kanyang karunungan. Meaning po ng salitang enrich, ay bang ibig sabihin ng enrich ay to improve the state of something. Amen. Kaya nga po, merong mga bigas na pag sinabing enrich ay nilagyan pa ng mga minerals na para lalong mas maganda sa iyong pangangatawan. Di po ba? Katulad po ng bread na yan, ang sabi po ron, enrich. Siguro, nilagyan po ng kung ano pang pampalakas para sa ganun ay maging mas maganda sa katawan natin. Amen. Katulad po ng rice dream na ito na ang sabi, enrich. Pag sinabing enrich ay talagang hindi normal. Mas meron siyang vitamina o minerals na makakatulong sa iyong physical na pangangatawan. Amen. Ang sabi sa Biblia nito ay, we are been enriched by Him. Siya ang nagpayaman sa atin ng karunungan at ng kaalaman. Amen. Alam po natin yung kung saan tayo nilagay, di ba? Saan tayo, yung seed tayo, nilagay tayo sa lupa. At yung soil na yon ay kailangan pong ma-enrich. How to enrich the soil? Ano pong ilalagay natin? We put some nutrients and fertilizer. Amen. So, napakaganda po kung ang Diyos mismo, si Jesus, ang siyang nagtanim sa atin sa matabang lupa, sapagkat in reality, yung matabang lupa ay enriched soil. Amen? Tutubo tayo talaga doon at tayo pangangalaga ng Diyos. Amen? Kailangan natin ng liwanag. Amen? Sabi ng Panginoon, I am the light of the world. Amen? Ako po, nung una po ako ma-born again, yung mga pastor pong nag-alaga sa akin, nag-enrich ng aking kaalaman. Ang pangalan po nila ay Pastor Nelson and Melba Liwanag. Ayan. Sila po yung unang liwanag na dinala sa akin ng Panginoon sa aking buhay. Amen? Enrich means mapunutan ng lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi yung enrich na nagpayaman ka while in power. Amen. Tayo ay being enriched by God habang tayo po ay lumalago o lumalaki sa ating pananampalataya. Energized by Christ. Yung ating pong verse dito ay sa Colossians chapter 1 verse 29. To this end I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully works in me. So makikita po natin dito na mayroong nilalagay ang Diyos sa atin na energy. Sa Tagalog ba ay enerya? Ano ba yung ibang word pa ng energy?
yung lakas, kakayahang kumilos. During this critical period ng ating paglago, yung tinatawag natin germinating stage, lumalaki pa tayo eh. Dahil butil pa lang tayo ngayon, wala pa tayo sa pagiging talagang full-fledged na halaman. In reality po ay we need to be energized by Christ. Makikita po natin ito, may mga baterya, may iba't ibang klase mga baterya. Ano po ito? Lesel, may baterya tayo ginagamit sa mga electronics item natin. Kung minsan, bibili tayo mas maganda dyan, Duracell. Keeps going and going, ayan. Ayan. Ay, pero di ba yun? Ayan, merong energizer. So, ibig sabihin, yung mga electronic equipments, mga cassette recorder, mga iba-ibang mga merong battery na nag-energize para ito po ay gumawa at kumilos. Amen? Ang ibig pong sabihin ng salitang energy ay is defined as the ability to do work. Ang energy po ay the ability to do work, pero ang work naman po, ang definition niya ay, ano po? The ability to push and pull. Magtulak kabigan, para magtulak kabigan. Amen? Dali ko rito, ibababa ko. Ito po yung ability, yung work. In reality, without energy, walang pagkilos. Walang magagawa ang tao. Maraming energy, mayroong yung energy yung stored energy, mayroong kinetic energy, solar energy, electrical energy, yung kung kay Mang Potensyano, yung potential energy. So marami pong klaseng energy na makikita sa buhay natin. Meron yung pong thermal energy sa init, hindi ko ba? Yan. Meron wind energy, galing naman sa hangin. Itong energy sinasabi dito ay yung spiritual energy na nanggagaling sa Diyos. Yan ba ay meron tayo? Ano ba ang nagbibigay energy sa ating paglago ngayon sa ating pananampalataya? We must be energized by a battery. Kailangan natin ng isang energy. Ito po yung battery na dapat natin pong gamitin. Hindi po ito, walang pangalan ito. Huwag kayong gagamit nito. Ako lagi bumibili ng mga ganito sa dollar, pero sandali lang po. So meron pong kuminsan, pag naghahanap ka talaga ng magpapalakas sa'yo, kala mo maganda, pero dahil ganyan, tapos pag pumasok ka sa gano'n, makikita mo wala pala. Di ba? Maling daan pala yun. Amen. So kailangan po natin talaga ng isang baterya na hindi nauubusan ng charge. Amen. At kapag nauubusan ka man ng charge, sa kanya ka lalapit at siya mag-charge sa iyo. Ito po yung baterya, rechargeable for an eternity. Sapagkat yan ang pangako ng Panginoon eh. Forever and ever, eternal life, we will be recharged by the energy of Christ. Amen? To this, I strenuously contend with all the energy. Wala kang kakayang mag-share ng salita ng Panginoon, magsalita ng salita, mag-preach ng salita ng Panginoon, umawit ng mga awiting makalangit without the energy of Christ through the Holy Spirit. Amen? Alam nyo, maybe 3 years ago, natalakay ko po yung salt, di ba? Yung salt, natalakay ko doon, yung salt, it is part of the body na kailangan natin para magkaroon tayo ng energy. Kaya yung mga athlete, kapag sila ay nasa init ng araw, pag naubusan sila ng salt, may mga namamatay, nagko-collapse. Yung salt ang nagbibigay ng energy sa katawan natin. And that is why the Lord said, you are the salt of the earth. At ang pinanggagalingan ng salt na yan ay kung sa magitan ng Panginoong Jesucristo at yung mga Kristiyano, ito yung mga salt na nagbibigay ng energy sa lahat ng tao sa buong daigdig. Amen! Ano ba yung nag-energize sa'yo? Mayroon pong libro na sinulat po si Rick Warren, Purpose-Driven Life. Amen? What energizes your life? What is the purpose of your life? Diba? Kasi kahit tayo ay nasa church, it's possible na hindi tayo nakakonekta. Amen? Kaya siguraduhin natin, tignan natin yung ating mga chord natin, ilagay po natin sa ating mga puso. Tanggalin natin sa ating isip. Pag nilagay natin sa isip natin, it will be just history. Parang alaman lamang. We have to know by heart the Word of God. Amen?
nung ako ay first year high school, that was 32 years ago, naalala ko po ako yung nag-aaral sa Assumption College. Ayan. Meron po kaming drama sa religion, drama. Sa bawat first year high school, ganoon po ng 4, lahat po ng, at meron po kaming, ilalagay po kami, magda-drama kami, drama. So sa group po namin, ako po yung napili na gaganap na lead role sa drama. So yung role ko pong yun ay, sa hindi ko ubos maiisip ay talaga parang naging makatotohanan sa akin yung role na yun. At hanga-hanga yung mga classmate ko sa aking pag-arte. Ayan. Sa makatwid po, overall nakuha ko po yung Best Actor Award doon sa role na yan. Amen. Pero ngayon, natural po yung acting ko. Yung pong kinuha namin sa Bible na yan ay yung verse na nakalagay sa Bible, yung The Prodigal Son. Ako po yung gumanap na Prodigal Son. Amen. Ngayon ko lang napantanto na meron palang bahagi sa buhay ko ito na minsan ako ay nawalay sa kalinga ng aking Diyos Ama. After many years, natagpuan niya muli ako at kinalimutan niya lahat yung aking mga pinaggagawang hindi mabuti. Tinanggap niya ako bilang hindi isang alipin, bagamat dapat ay alipin ako, pero tinanggap niya ako bilang isang anak. Amen? So, inanda na ako ng Panginoon sa ganitong bagay. Kaya few weeks ago, may naka-Facebook ako. Sabi niya, ang pangalan niya, Redentor. Sabi niya, ako yung kaklase mo noong high school. Sabi niya, kilala kita. Ikaw yung gumanap na alibugang anak. Sabi niya. So, yung pangapat po ay Psalms 37:4, delight thyself unto the Lord, and He will give the desire of thy heart. Delight thyself unto the Lord, and He will give the desire of thy heart. Ito yung verse na binabanggit natin lagi sa mga binata at mga kadalagaan, di ba? Ako lagi ko sinasabi sa mga anak ko yan. Ewan ko kung sinasabi niyo. Delight thyself unto the Lord, and He will give the desire of thy heart. Amen? Yan po yung Sister Mila, yan ba yung verse niyo? Yan, delight thyself unto the Lord, and He will give the desire of thy heart. Binigay mo yung puso mo sa Panginoon eh. Anong tatanggapin mo? Ang desire ng puso mo. Amen. Almost 18 years po ago, meron po akong kaibigang babae na nasa Guam noon. Ang sabi niya sa akin, Brother Fer, pag-pray mo ko, sabi niya, gusto ko makapag-asawa ko ng Amerikano. Ayan. Pag-pray mo ko, gusto ko, yun talaga yung pangarap ko eh. Gusto ko makapag-asawa ng Amerikano katulad ni Sister Josie. Sister Josie. Sabi niya, pangarap ko talaga yun eh. Sabi niya, ang sabi ko sa kanya, sabi ko, delight thyself unto the Lord, and He will give the desire of thy heart. Ayaw ko pakinggan yung verse na yan, kasi gusto ko talaga Amerikano. Ang sabi niya sa akin, o sige ganito sis, habang binibigay mo ang puso mo sa Diyos, at naglumalago ka sa pananampalataya, at musbong ka, at namumunga ka, makikita mo at mapapansin mo, kung minsan hindi mo pala mapapansin, yung desire mo dati, ay nagbabago na. Kaya habang ikaw ay lumalaki sa Diyos, pinapalitan din ng Diyos yung desire ng puso mo. Hindi na pala Amerikano yung gusto mo. Italiano na pala. Hindi natin alam, basta, Lord, ano gusto mo? Diba yung mga kadalagan, sabi nila, tall, dark, and handsome. Nanginili agad sila ng mga tall, dark, and handsome. Okay, patangkad nga. Patangkad nga, dark naman, may naman ang buti. Ansam naman ang ugali. Ayan. So, let the Lord give that desire. Ipa-plant niya yan sa ating mga puso. Amen? Ito yung stage na talagang critical yung paglago natin, yung experience in Christ. Masaya lang po itong sitwasyon na ito. Kaya importante yung sinabi ko kanina, energized by Christ, delight thyself unto the Lord, and be strengthened. Magpalakas tayo sa ating Panginoon. Kung hindi, tayo po ay mamamatay sa ating palang paglago.
na kailangan natin ng proteksyon at pangangalaga. Ano ba yung delight? Ano ba yung delight eh? Yung meaning niya sa dictionary. Great pleasure. Something that gives great pleasure or enjoyment. Amen. Something that gives great pleasure and enjoyment. Ano pa po? High degree of gratification. Extreme satisfaction. Amen. Something that gives great pleasure. Amen. So, yung verse pa lang ito ay mas malalim ang kahulugan. Delight thyself unto the Lord, and He will give the desire of thy heart. Pag dinidelight natin talaga, with great pleasure, Lord. Amen? With a great degree of gratification. Kailangan talagang mapuno ka ng saya, ng joy sa iyong puso. Amen? Gusto ko, Panginoon, si brother na ganito. Di ba? Gusto ko, pero yung Panginoon nagsasabi, nagpipray kang ganyan, yung Panginoon sabi niya sa'yo, anak, gusto ko sana anak. Ano po, Panginoon? Ano po? Di ba? Hindi ko man nakakapagsalita ang Panginoon eh. Tayo na po ang naglalagay ng ating, kasi yun na yung kagad na gusto natin. Let us be still and quiet, be quiet. Pag tayo po ay nananalangin sa Panginoon at hanapin natin kung ano talaga ang kagustuhan niya. With delight. Hindi ka gusto ng Panginoon na masaktan tayo. Hindi ka gusto ng Panginoon na tayo po'y manlumo o di kayo tumalikod sa ating pananampalataya. Ang gusto ng Panginoon ay magpatuloy tayo. Amen? Every time na tayo nandito, there must be a great gratification, a great delight. And at the same time, we are energized and we are strengthened by the power of the Holy Spirit. Tayo pong lahat tayo bukuat ng